Kamusta kayo? Okay, maayos. Inaanyayahan ko ang lahat sa pagtayo para sa ating panalangin na pangungunahan ni Balde. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Manatiling nakatayo para sa ating pampasigla. Gusto nyo bang sumigla? Okay. Meron akong inahanda ditong video na pampasigla. At nais kong sundin nyo lamang kung ano ang nasa video. Okay? Okay? At nais ko lang sundin nyo kung ano ang nasa video. Kayo ba ay nasiglahan? Magaling! Bago kayo umupo, pakitingnan muna kung merong nakakalat na basura sa ilalim ng iyong mga upuan. Kung meron, pakipulot ito at pakitapon sa basurahan o pakilagay sa inyong mga bag. Maraming salamat. Maaari na kayong umupo. Sino ang liban sa hapong ito? Wala, magaling, dahil kayo ay present ngayong hapon. Meron akong inahanda dito mga alituntunin sa ating silid-aralan. Una, itaas ang kamay, makinig sa klase, at respetuhin ang isa't isa. So ito ang ating mga alituntunin sa hapong ito. Maliwanag? Magaling. Now, bago tayo dumako sa ating bagong tatalakaying leksyon ngayong hapon, meron akong ipapakitang video sa inyo. Pakitignan mabuti dahil mamaya ay magtatanong ako. Biak nilang sa lambak ng nakikita nilang may mangyayari sa kanya na siya ay makakain ng patikwan at lamok ay nag-ilong na. Biak nilang sa lambak ng buwan sa baybayin ng ilong sa inyo ay may mag-asawang kilala sa pangalang Don Juan at Lamongan. Nang malapit na magsilang ng sagos ni Lamongan, nilusok ng tribo ng Igorot ang nayon at pinatay ang maraming tauhan ni Don Juan. Sa laki ng galit, nilusok naman ni Don Juan ang mga Igorot upang ipaghiganti ang mga tauhan niya. Hindi na nakabalik si Don Juan sa kanyang nayon. Ang laging balita, siya ay pinaputan ng ulo ng mga Igorot. Isinina ni Lamongan ang kanyang anak. Ang sanggol ay nagsalita agad at siya na pumili ng pangalang Lang-ang at siya na rin ang pumili ng kanyang magiging ninong. Nang malaman ni Lang-ang ang masakit na nangyari sa kanyang ama, sumumpa siyang ipaghiganti niya ito. Sa gulang na 9 buwan pa lamang ay malakas, matipuno at malaking lalaki na siya. Ayaw mo siyang payagan ng kanyang ina upang hanapin ang mga. Yan. Ano nga ang paksa o ano ang title na video na pinapakita ko sa inyo? Sige, Balde. Magaling. Ito ay Biag ni Lang-ang. Ang video ito ay may kaugnayan sa ating bagong topiko na tatalakayin ngayong hapon. At ito ang epiko. Bago tayo dumako sa ating paksa, maaari niyo bang basahin ang ating objectives? Maraming salamat.
Ngayon, pakibasa kung ano ang epiko. Maraming salamat. Ang epiko ay isang salitang Griego na ipos na ang ibig sabihin ay salita o awit. Ang epiko ay isang uri ng panitikang pasalaysay na naglalarawan ng kabayanihan, pakikipagsapalaran ng isang bayani. Karaniwan itong mahaba at naglalaman ng mga di karaniwang pangyayari. Ang epiko ay sumasalamin sa kultura, paniniwala, at tradisyon ng isang pangkat ng tao noong unang panahon. Ito ay naipapasa mula sa isang henerasyon patungo sa makabagong henerasyon. Merong mga elemento ang epiko. Una na rito ang tauhan o character. Ito ang mga gumaganap sa kwento, karaniwan may pangunahing bayani na may kakaibang lakas o kapangyarihan. Maaaring may mga katulong, kaibigan, hayop, diwata o kalaban, gaya na lamang ng halimaw o kaaway. Sa base sa inyong pinanood kanina, sino-sino ang mga tauhan doon? Magbigay ng isa? Pardona? Si Lamang. Sino pa? Yung kaibigan ni Lamang na manok at ang aso. Na ngayon ay pagtutungo tayo sa pangalawa, ang tagpuan or setting. Ito ang lugar at panahon kung saan ginaganap ang mga pangyayari sa isang kwento. Sa epiko, kadalasang makikita ang kakaibang lugar tulad ng kagubatan, bundok o kaharian at minsan naman may mahiwagang mundo. Madalas ang epiko, ginaganap ito sa mga kagubatan o sa mga palasyo. Ang pangatlong elemento ay ang banghay o plot. Ito ang daloy ng mga pangyayari sa kwento at binubuo ito ng tatlo. Una, ang simula, nagpapakilala ng tauhan at sitwasyon. So, kanina ay pinapakilala kung sino-sino ang mga tauhan sa kwento. Isa na ron si Lamang. At ang gitna, mga pagsubok at suliranin. Sa tingin ninyo, ano ang pagsubok o suliranin sa kwentong Biag ni Lamang? Sige, dear? Magaling, dear. Ang pagsubok at suliranin sa kwentong iyon ay ang pagpatay sa ama ni Lamang. At ang pantatlo ay ang wakas, resolusyon o pagtatapos ng kwento. Dito na ginaganap ang solusyon sa naganap na pagsubok at suliranin na naganap sa kwento. At ang pang-apat na elemento ay ang tema. Ito ang pangunahing ideya o mensahe ng epiko. Karaniwang tema ay kabayanihan, pag-ibig, katapangan at sakripisyo. Sa kwentong Biag ni Lamang, nandoon ang apat na tema. Nandoon na ang kabayanihan ni Lamang at ang kanyang pag-ibig sa babaeng kanyang natipuhan at ang katapangan niyang pinagtanggol ang kanyang sarili at ang kanyang mahal sa buhay at ang kanyang pagsasakripisyo para sa kanyang bayan. At ang panglima, ang suliranin at tungalian o conflict. Ito ang problemang kinakaharap ng bayani. Maaari itong ay laban sa kalikasan, kapwa-tao, halimaw o supernatural na nilalang. Sa kwentong Biag ni Lamang kanihan ay nandoon ang pagkikipagharap niya sa kalikasan at ang pakikipag-away niya sa kanyang kapwa-tao at nandoon na rin ang kanyang pakikipaglaban sa halimaw o supernatural na nilalang. At ang pang-anim, mga kagamitang pampanitikan o literary devices. Ito ang mga paraang ginagamit sa pagsulat ng epiko tulad ng tayutay, metapora o simile, pag-uulit, malalim na salita o ginagamit ito upang maging mas mahulay ang kwento. At ang pangpito, aral o mensahe or moral. Ito ang leksyong makukuha mula sa epiko, halimbawa pagiging matapang, matyaga at pagmamahal sa pamilya. Anong kwentong na pupulutin niyo sa kwentong Biag ni Lamang? Sige, John Ray. Magaling John Ray, nandun na ang kanyang katapangan at
pakikipagsakripisyo at ang kanyang pagmamahal sa pamilya. Maaari niyo bang bigyan ng tatlong palakpak si John Ray? Ngayon, nagdadako na tayo sa mga katangian ng epiko. Ang epiko ay may mga sumusunod na katangian. Una, narito ang mahaba at detalyadong kwento. Pangalawa, may simula, gitna at wakas. May di ka pangkaraniwang pangyayari. Pang-apat, sumasalamin sa kultura at paniniwala. At pang-lima ay ang karaniwang inaawit o binibigkas noon. Yan ang mga katangian ng epiko. Nadadako na tayo sa layunin ng epiko. Ang mga epiko ay nilikha upang ipreserba ang kasaysayan at kultura ng mga ninuno. So, naipreserba ang mga kasaysayan ng ating kultura noon sa pamamagitan ng pagsasalindila o salaysay kung ano ang nangyari sa kwento gamit ang ating pakikipagkomunikasyon sa ating kapwa-tao at magbigay ang aral at inspirasyon sa mga tao. Ang epiko ay hindi lamang pangkaraniwang kwento, nagbibigay rin ito ng aral sa atin na maaari natin mapupulot at gawing motibasyon para sa ating sarili. Pang-tatlo, magbigay aliw sa pamayanan. Nakikipagbigay aliw din ito sa ating sa mga manunood o sa mga tagapakinig. Dahil ang epiko ay may magandang kwento na nilalaman. At ang pang-apat, ipaliwanag ang pinagmula ng mga bagay, lugar at kaugalian. Kinikwento rin nito kung saan maaaring nanggaling ang mga bagay, lugar o mga kaugalian. At ang pang-lima, palakasin ang pagkakainlandan ng isang lahi o komunidad. Yan lamang ang aking ulat. Yan ang mga layunin ng epiko. Ngayon ay dadako na tayo sa mga halimbawa ng epiko sa Pilipinas. Maraming epiko ang matatagpuan sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Ilan sa mga ito ay ang known sa ating lahat. Una, narito ang Biag ni Lamang na pinanood nyo kanina na nagmula sa Ilocos. Pangalawa, Kimilawod mula sa Panay. Pangtatlo, Ebalon mula sa Bicol. Pang-apat, Darangin mula sa Maranao. At ang panglima ay Ulahingan mula sa Bukidnon. Yan lamang ang tungkol sa epiko. Meron bang mga katanungan? Kung wala, ay hahatiin ko kayo sa dalawang grupo. Ito ang pangkat-una at ito ang pangkat-dalawa. Ang gagawin ninyo ay magsasadula kayo ng isang epiko na ibibigay ko sa inyo. At bibigyan ko rin kayo ng script na kung paano ninyo ito iulat. Nasa inyo na kung paano nyo ito bigyang buhay sa harapan. Naintindihan lamang ba? Ang pangkat-una ang mag-roleplay sa Biag ni Lamang at ang pangkat-dalawa ang magsasadula sa Hinilawod. So ito ang gagawin nyo. Narito ang script ninyo pangkat-una, ang script ninyo pangkat-dalawa. At narito ang inyong rubrics o narito ang guide ninyo kung paano po kayo pupuntusan. Una, pagganap, 5 puntos. Pangalawa, kooperasyon, 5 puntos. Pangtatlo, pagkamalikhain, 5 puntos. Pag-unawa sa paksa, 5 puntos. At kalinawan ng pagsasalita, 5 puntos. Pagkabuo ang puntos, 20 points. Nagkamali lang po ako ng paglagay. Yan po ay total of 20 points. Bibigyan lamang po kayo ng 5 minuto na ihanda ang inyong mga script o ang inyong mga sarili kung paano nyo isasadula dito sa harapan. At bibigyan ko kayo ng 3 minuto upang ipresenta dito sa harapan ng inyong pagsasadula.
Ang iyong oras ay nasisimula na. Ang iyong oras ay tapos na. Maaari nating tawagin ang pangkat una na magpepresenta sa biag nilampang. Maraming salamat, pangkat una. Palakpakan natin ang pangkat una. Ngayon, nagdadako na tayo sa pangkat dalawa. Maraming salamat, pangkat dalawa. Bigyan din natin ng masigabong palakpak ang ating pangkat pangalawa. Nais niyo bang malaman kung ilang punto ang inyong nakuha? Ang pangkat una ay nakakuha ng 15 na puntos. At ang pangalawa naman ay nakakuha ng 20 puntos. Maraming salamat, pangkat una at pangkat pangalawa sa inyong operasyon ngayong hapon. Magbigay ng 5 palakpak at 5 padyak sa inyong sarili. Sa 2, 3, 4, 5. Sa 2, 3, 4, 5. Maraming salamat. Para sa konklusyon, sa kabuuan, ang EPECO ay isang mahalagang bahagi ng panitikang Pilipino. Hindi lamang ito simpleng kwento ng kabayanihan, kundi isang yaman ng kultura at kasaysayan ng ating mga ninuno. Sa patuloy na pag-aaral at pagpapahalaga sa EPECO, nagpapanatili natin ang ating pagkakailanlan bilang mga Pilipino. Hindi ko muna kayo bibigyan ng takdang aralin. Masaya-masaya. Dahil gusto ko na mag-spend time muna kayo sa inyong mga pamilya. Paalam at maraming salamat mga bata.